Nagagalak po ako dahil may pagse-celebrate po natin ang ikatlong anibersaryo ng God's the Provider Full Gospel Church. Alam nyo ba kung bakit po natin ginagawa ito? Dahil po sa ating nag-aapoy na Espiritu. Amen. Ang tatalakayin po natin ngayon ay patungkol sa Espiritu ng tao. Kailangan nating paano natin pananalatihin ang Espiritu sa ating buhay. Sa pamamagitan po ng pag-iensayo. Sa anong paraan po? Una, sa pananalangin. Pagbabasa ng Biblia. Sa pananalangin po, ito po yung nagiging connection po natin. Tumako na po tayo sa Espiritu ng tao. Ang Espiritu ng tao ay hindi nakikitang sangkap nito. Sinasabi sa Biblia na ang Espiritu ng tao, ang mismong hininga ng Diyos na hinihinga niya sa tao. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan niya ang kanyang butas ng ilong na hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kung natatandaan po natin, ang pinagbunan po natin ay kay Adan. Yun po ang unang-unang ginawa po ng Panginoon. Gumawa po siya ng tao sa pamamagitan po ng alabok ng lupa. Dahil po sa taglay na kapangyarihan ng Panginoon, ito ay kanyang hiningahan at nagkaroon po ito ng buhay. Sa Genesis po, Genesis chapter 2 verse 7, ang espiritu ng tao ay nagbibigay ng kamalayan sa kanyang sarili at iba pang kahanga-hanga, bagamat ang limitadong katangian. Ang espiritu ng tao ay may kinapapaloob ng katalinuhan, emosyon, takot, pagnanasa at pagiging malikhain. Ang espiritu din ay nagbibigay sa atin ng natatanging kakayahan na makaunawa. Example po yung kung hindi po natin, alam ko po na ang ilan po sa atin ay hindi pa nakakaunawa tungkol po sa Espiritu. Halimbawa po ang isang itlog. Ang itlog ay may tatlong katangian po o napapaloob po dito ang patungkol sa itlog. Ang panlabas po, ito yung shell. Ang pag binasag mo po ito, nandito po yung kulay puti. Sa loob po ng puti na ito, nandito po yung dilaw. Ito po ay naihahandog po natin sa ating katangian bilang tao. Ito po yung shell na katulad po natin sa itlog. Itong physical po natin. Yung puti po, ito po yung ating kaluluwa. Yung dilaw, ito po yung ating espiritu. Narito po yung kahulugan po ng kaluluwa. Ang kaluluwa ay sumasalamin sa ating damdamin at desisyon bilang isang nilalang. Ito rin po ay tumutukoy sa kabuuan ng ating pagkatao, ang ating isipan, kalooban at damdamin. Sa madaling salita, ikaw ay bilang tao. Ang espiritu naman po, ito ay tumutukoy sa ating koneksyon sa Diyos, na kung wala si Kristo, ito ay patay. Ito ang panloob na bahagi natin na nagbibigay kakayahang makilala at sumamba sa Kanya. Ang mga salitang espiritu ng hininga ay salin sa salitang Hebreo, neshama.
At sa salitang Griego ay pneuma. Ang salitang ito ay nangangahulugang malakas na hangin, pagsasambulat o inspirasyon. Ang neshama ay pinanggalingan ng buhay na nagbibigay buhay sa isang katauhan. Sabi po dito sa Job chapter 33 verse 4, ito ang hindi nahihipo at ang hindi nakikitang espiritu ng tao na namamahala sa pag-iral ng kanyang kaisipan at emosyon. Sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat sino sa mga tao ang nakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Dahil po, ang espiritu po ay galing po sa ating Panginoon. Ito po yung biyaya sa atin. Example po yung sinabi ko po kanina na ang itlog ay nanggaling po sa isang manok. Ito po ay kanyang pag-aari. Ganun din po tayo na tao. Tayo po ay pag-aari ng Panginoon. Amen. Sa 1 Corinto 2:11, pagkatapos ng kamatayan, babalik ang espiritu ng tao sa Diyos na nagbigay nito. Ang bawat tao ay may isang espiritu. Ito ay kakaiba sa buhay ng mga hayop. So ibig sabihin po, tayo ay napakagandang nilikha ng Panginoon. Dahil naiahambing po tayo ang pinakamataas na uri na nilikha kumpara sa hayop. Sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, kaya nga ang tao ay may kakayahang mag-isip, makadama, umibig at magdisenyo, lumikha at masiyahan sa sining. Ito ang dahilan ng espiritu ng tao at may malayang pagpapasya na hindi binigay ng Diyos sa ibang nilalang sa mundo. Napakabuti po ng Panginoon. Dahil binigay po niya ang lahat-lahat po sa atin na wala po sa iba. Napinsala ang espiritu ng tao dahil sa kasalanan. Nang nagkasala si Adan, ang kanyang kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nasira. Hindi siya namatay sa pisikal nung araw na iyon. Ngunit namatay siya sa espiritual. Mula noon, tinaglay ng espiritu ng tao ang epekto ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Ito na po yung ating minana dahil sa kasalanan na ginawa ni Adan. Bago ang karanasan ng kaligtasan, ang isang tao ay patay sa espiritu. Totoo po yun. Kung wala ka sa Panginoon, ikaw ay patay. Kung ikaw ay nakakilala at tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay, ikaw ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sabi po dito sa Efeso 2:1-5 at Colosas 2:13, ang relasyon natin kay Kristo ay nagbibigay buhay sa ating mga espiritu at nagpapanibago araw-araw. Kawili-wiling malaman na kung paano ang espiritu ng tao ay hiningan sa unang tao. Gayon din ang banal na espiritu ay inihinga sa mga unang alagad. Sa 1:20-22. At nang sinabi niya ito, sila'y hiningahan at sa kanila sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Gawa 2:38.
Binuhay si Adan sa pamamagitan ng hininga ng Diyos, ang banal na Espiritu. Kung paano po nabuhay si Adan dahil po sa paghinga ng Diyos na binigay po ang Espiritu Santo. Ikalawa, Korinto 5:17. Nang ating tanggapin si Jesucristo, ang banal na Espiritu ay nakipag-isa sa ating espiritu sa paraan na hindi pa natin kayang lubusan na maunawaan. Sinabi ni Apostol Juan, dito nakikilala natin na tayo'y nananahan sa Kanya at siya'y sa atin sapagkat binigyan tayo ng Kanyang Espiritu. Uno, 1:4-13. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nangunguna sa ating mga buhay, ang Espiritu din ang nagpapatuo kasama ng ating Espiritu na tayo ay anak ng Diyos. Sabi dito sa Roma 8:16, bilang mga anak ng Diyos, hindi na tayo pinangungunahan ng ating Espiritu, kundi ng banal na Espiritu na siyang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Nakapalad po natin dahil yung binigay po ng Diyos sa atin ay ang banal na Espiritu. Kaya dapat po natin insayuhin lagi sa pagbabasa, pag-unawa sa salita ng Diyos dahil yung Espiritu na sa atin ay yung siyang naging connection po natin sa ating Panginoon. Amen. Ang Espiritu, ito po yung salita ng Diyos na nasa sa atin. So wag po nating hayaan na ito ay mawala sa atin. At nagpapasalamat po ako dahil napalago po ang ating espiritu. Puspus po tayo sa salita ng Diyos. Salamat po. At tinatawagan ko po ang buhay ni Assistant Pastor Rizalino da Silva.